May tanong na dapat pag-isipan bago tayo magpatuloy, kanino ba talaga ibinigay ang salita ng Diyos, sa iilan lamang, o sa lahat ng may pusong handang makinig at umunawa? Kung ang Diyos ay nagsalita para sa sangkatauhan, dapat bang pigilan ng karaniwang tao sa pag-unawa sa kanyang pahayag? Manatili kayo at pakinggan ang presentasyong ito, sapagkat ang ating pagninilay ay hindi laban kanino man, kundi paghahanap ng liwanag sa pagitan ng turo ni Jesus at ng mga doktrinang nabuo sa paglipas ng kasaysayan. Ang paksa natin ay ang pagbabawal sa pribadong interpretasyon ng Biblia, isang aral na pinagtibay sa Konseho ng Trent bilang tugon sa Reformasyon, ngunit kailangang ihambing sa orihinal na diwa ng mga propeta at ni Jesus mismo. Sa Lumang Tipan, makikita na ang salita ng Diyos ay ibinibigay upang maunawaan ng bayan, hindi upang ikubli. Sa Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 11 hanggang 14, sinabi ni Moises na ang utos ng Diyos ay hindi mahirap unawain at hindi malayo, bagkus ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ipinapakita nito na ang pahayag ng Diyos ay inilaan para sa karaniwang tao, hindi lamang sa mga pari o pinuno. Ang mga propeta ay tuwirang nang usap sa bayan, hinahamon silang makinig, umunawa, at magpasya. Sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 18, naririnig natin ang panawagan ng Diyos, halina at tayo'y mag-usap. Ang ganitong pananalita ay paanyaya sa pag-iisip at pag-unawa, hindi pagbabawal sa sariling pagninilay. Pagdating kay Jesus, lalong naging malinaw ang ganitong diwa. Siya ay nagturo sa mga tao gamit ang talinghaga, larawan, at payak na wika upang maabot ang puso ng nakikinig. Sa Mateo Kapitulo 13 versikulo 9, sinabi niya, ang may tainga ay makinig. Hindi niya sinabi na ang iilan lamang ang may karapatang umunawa, kundi ang sinumang handang makinig. Sa Juan Kapitulo 8 versikulo 31 hanggang 32, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo'y tunay na aking mga alagad, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang kalayaan dito ay hindi lamang moral, kundi pati sa pag-unawa. Hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang katotohanan sa isang saradong pangkat, ibinigay niya ito sa lahat ng sumusunod sa kanyang salita. Maging ang mga unang alagad ay hinihikayat ang personal na pagsusuri ng kasulatan. Sa Gawa Kapitulo 17 versikulo 11, ang mga taga-Berea ay pinuri sapagkat sinuri nila araw-araw ang kasulatan upang tiyakin kung totoo ang itinuturo sa kanila. Hindi sila sinaway sa sariling pagsusuri, sa halip, sila ay hinangaan. Ipinapakita nito na sa unang panahon ng pananampalataya, ang personal na pag-unawa sa kasulatan ay bahagi ng masiglang pananampalataya. Sa pagdaan ng mga siglo, nagbago ang kalagayan. Sa mga sumunod na doktrina, unti-unting lumitaw ang kaisipang ang wastong interpretasyon ng Biblia ay dapat iukol lamang sa opisyal na awtoridad ng simbahan. Ang pangambang magdulot ng pagkakahati-hati ang sari-saring pagbasa ng kasulatan ay humantong sa mas mahigpit na kontrol sa pagpapaliwanag nito. Ang pribadong interpretasyon ay itinuring na mapanganib, sa halip na pagkakataon para sa mas malalim na pananampalataya. Dito nagkaroon ng agwat sa orihinal na diwa ng turo ni Jesus, na nakabatay sa personal na pananampalataya at pananagutan sa Diyos. Sa makasaysayang pahayag, malinaw na ang doktrinang ito ay formal na pinagtibay sa Konseho ng Trent noong ika-16 na siglo, bilang tugon sa Reformasyon. Sa panahong ito, iginiit na ang Biblia ay hindi maaaring ipaliwanag ng sinuman ayon sa sariling unawa kung ito ay salungat sa opisyal na turo ng simbahan. Ang layunin ay panatilihin ang pagkakaisa ng doktrina, subalit ang naging bunga ay ang paglilimita sa karaniwang mananampalataya sa tuwirang pakikipagtagpo sa teksto ng kasulatan. Ang ganitong hakbang ay malinaw na produkto ng makasaysayang sitwasyon, hindi ng tuwirang utos ni Jesus. Kung ihahambing sa pananaw ng Islam, makikita ang malaking pagkakatulad sa orihinal na monoteistikong aral ng mga propeta at ni Jesus. Sa Islam, ang Quran ay hayagang inaanyayahan ang mambabasa na mag-isip, magnilay, at umunawa. Madalas nitong banggitin ang tanong na, hindi ba kayo mag-iisip? Ang pananagutan sa pag-unawa ay personal, bagaman may gabay ng kaalaman. Katulad ng turo ng mga naunang propeta at ni Jesus, ang diin ay nasa direktang ugnayan ng tao sa Diyos, hindi sa ganap na pag-asa sa awtoridad ng tao para sa kahulugan ng banal na pahayag. Sa pagtatapos, malinaw na ang turo ng mga propeta at ni Jesus ay nakatuon sa buka na salita ng Diyos,
Isang salitang maaaring pakinggan, unawain, at isabuhay ng sinumang may pananampalataya. Ang pagbabawal sa pribadong interpretasyon ay bunga ng makasaysayang pangangailangan at institusyonal na paghubog, hindi ng tuwirang pahayag ni Jesus. Sa pagitan ng orihinal na paanyaya ng Diyos at ng mga hangganang itinakda ng kasaysayan, mahalagang itanong, alin ang mas malapit sa diwa ng katotohanan? Ano sa palagay ninyo ang ipinahihiwatig ng mga pahayag na ito? Anong tingin ninyo dito?